Mga kapatid, nakita ko lang yung post. Di umano ha, di naman ako sure. Marami na kasing naggagawa-gawa sa social media. Post ni Chloe San Jose. Sabi niya gustong-gusto ko pa mawala na ang utang na loob. Culture dito sa Pilipinas dahil sobrang toxic daw. Di raw porket pinagbuntis ka ng 9 months, pinakain, pinag-aaral, pinagtapos obligasyon mo na agad tumanaw ng utang na loob sa parents mo. Responsibilidad po ng mga magulang ito. May sariling buhay po ang anak at dapat hayaan siya magbuo ng sarili niyang future nang hindi na kayo nakikialam. Ganito po ang kinalakihan ko sa Australia at sana maging normal na rin ito dito sa Pilipinas. First and foremost, hindi ko naman gustong i-bash siya, no, o magalit sa kanya. Sa kanyang opinion, no, kasi merong siyang point, no. Pero ang tinututulan ko ay yung parang concept na pwede mong talikuran yung magulang mo, ganun yung dating. Kasi nawawala tayo doon sa ano ba yung obligasyon, di ba? Bagamat obligasyon ng mga magulang na buhayin yung anak nila, obligasyon din ng anak na i-honor yung kanilang mga magulang. Hindi sundin ang nilagay sa Bible. I-honor. So pero pag in-honor mo sila, ibig sabihin, in a way, you follow them. Pero pag may sapat na isip ka na at gulang, ay pwede naman na siguro hindi. As long as you honor them. No? You honor your parents. Kasi dito sa Pilipinas, marami naman kasi ako nakita rito mga magulang na ginawang investment ang anak. Which is maling-mali. Mag-aanak ako para may mag-alaga sa akin para sa pagtanda ko. Ay, mag-aanak ako baka yumaman nito. Siya na lang yung gagawa ng mga kabiguan ko. Maling-mali kasi yon. Tama siya sa puntong may sariling buhay na yung mga bata. Pero kasi may mga pagkakataon din na ang magulang ay gabay kasi ayaw nila mapahamak yung magulang nila. Diba? Isang example dyan si Annabel Rama na kinaiinisan natin madalas, nangingialam sa buhay ng mga anak niya. Pero may aspect doon na mali siya, mali na si Annabel Rama. Meron ding aspect doon na tama siya. Kasi may mga pagkakataong inilayo niya. For example, si Rufa Gutierrez na lang, inilayo niya sa kapahamakan nung nagtanan doon sa isang actor na convicted ata ngayon. Nalimutan ko na yung name niya. Huwag na nating i-mention. Basta may mga choices din naman na tama yung magulang to protect yung anak nila kasi napagdaanan na nila yan. Yun nga lang, yung pakialaman mo pa yung anak mo, matanda na may gusto siyang gawin sa buhay niya, gawin mong parang puppet yung anak mo, yun yung mali. Sabihin natin yung utos sa Bible yung sinabi ng Panginoon, honor your father and your mother. Yan ang unang-unang provision sa Biblia na may pangako, may promise. Honor your father and your mother and you will live well. Parang gano'n kung di ako nagkakamali. Pero may karugtong yun. Ang sabi nila, fathers, do not bring your children to wrath. Diba? Pero gabayan mo sila na, practicein mo sila, i-train mo sila to admonish or to worship the Lord. May provision yun. So hindi porket sinabi ng Biblia na honor your mother and your father ay sundin mo na sila. Hindi at all times susundin mo sila. But you honor them, yun ang sinabi. At sa paano ba sila yung honor? Tatanawin mo yung mabubuting ginawa nila sa'yo. Tatanawin mo yung na naging magulang sila sa'yo. Yung iba nga, si Manny Pacquiao nga. Diba? Hindi yata naging mabuting, naghiwalay nanay at tatay niya, may iba ng pamilya yung tatay niya. Nung umasenso siya, hindi lang yung nanay niya inilingon niya, pati yung tatay niya. O pwede nating sabihin matindi ang pagkukulang ng tatay doon. Pero anong ginawa ng Diyos kay Manny Pacquiao? Dahil sa pag nililingon niya yung magulang niya, binless siya beyond his wildest dreams. Binless siya ng katindig-tinding material na bagay, honor, children, wife na nag-alaga sa kayamanan niya. Ngayon, masalimuot naman to. Marami kasing ibang mga pwedeng pag-usapan dito, kagaya ng narcissistic parents wherein
kailangan mong layuan. Kasi sinabi rin sa Biblia yan. At ang bilin nga doon sa mga narcissistic na parents, baguhin nila. Especially fathers, do not bring your children to wrath. Di ba, mong galitin yung anak mo. Bagkus i-train mo silang mag-worship sa Panginoon. Diba? So, yung mga narcissist naman na parents, gagamitin lang nila yung provision na yun, honor me, sundin mo ako ang Diyos mo rito. Mali yun. Narcissist nga eh. Gusto niya, kontrolado niya yung buhay mo. Mali yun. Pero, kung titignan natin kasi may point yung sinasabi ni Chloe, pero sumusobra. Parang sumusobra sa aking pananaw. Tamang balanse at tamang interpretasyon sa nakasulat sa Biblia siguro yung magiging guide natin para gawin natin kung ano talaga yung will ng Lord. Again, para paikliin ko na lang, dami ko sinabi, yung mga magulang dapat pinalalaki nila yung anak nila ng tama at hindi nila ginagawang investment. Obligasyon mo yan dahil magulang ka. Gayon pa man, obligasyon din natin mga anak na lingunin yung ating mga magulang at alagaan. Obligasyon natin yan sa Diyos dahil nangako yung Diyos dyan eh. Kaya nga sinasabi, pagka pinaiyak mo yung nanay mo o yung magulang mo, mabigat sa buhay. Pero hindi naman ibig sabihin na binili ng Diyos yun, imamanipulate tayo ng mga magulang natin. Especially kung narcissist yung magulang mo. Because may provision nga nakarugtong yan. Do not bring your children to wrath. Especially fathers. Sabi dun sa Biblia yun eh. So, I hope magkaayos pa rin yung pamilya nito and I hope may mga naliwanagan tayo kababayan ng proper balance. You always look after your parents. No. May mga pagkakataon lang na kailangan mo silang layuan pag abusive sila. Yun na lang. God bless you.